Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1501 hanggang Kabanata 1510. Kabanata 1501. Napakasam ng mukha ni Shi Wulei, at isang alon ng mapang-api na aura ang patuloy na lumalabas mula sa kanyang katawan. Kung hindi niya isinaalang-alang ang pagkatao ng taong nasa harapan niya, hindi niya mapipigilan ang pagnanais na pumatay ng tao ngayon. Ang puso ng lalaking ito ay napakalaki. Sa 40,000 spirit stones kada buwan, paano makakaligtas ang Wulayman? Kung si Shi Wulei ay papayag, ang mga tao mula sa Wulayman ay maghihiwalay sa loob ng ilang araw. Mahinang sabi ni Daotong sa tabi ni Yehan, tumango si Yehan, huwag tingnan ang grupo ng mga taong nagtipon sa ilalim ng mga kamay ni Shi Wulei, ngunit kung si Shi Wulei ay walang kakayahang buhayin ang mga taong ito, tiyak na aalis sila ng walang luha. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Li Aoyun at Shen Feng, hindi nila alam kung ano ang iniisip nila. Nakita si Shi Wulei na nasa bingit na ng pagsabog sa oras na ito, si Yehan ay humakbang ng ilang hakbang, tumayo siya sa likod ni Shi Wulei, tumingin kay Mengshan at sinabi, kaya mahirap, babaeng walang luha, pangako sa kanila. Nang marinig ito, tinitigan ni Mengshan si Yehan, at isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang madilim na mga mata, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang taong mas matapang pa kay Shi Wulei sa Wulei Gate. Ang master ng Gendaomen at ang iba pa ay nakatingin din kay Yehan. Medyo alam na nila ang tungkol sa binata na kamakailan lamang ay tinanggap ni Shi Wulei sa Wulayman. Ang kalahati ng dahilan ay dahil minamaliit siya ni Zhu Changqiu na humantong sa malalaking pagkalugi para sa mga master sa ilalim ng Zuman. Yehan. Tumingin si Shi Wulei kay Yehan, medyo nalilito siya, kahit na ang katawan ni Shi Wulei ay hindi kulang sa spirit stones, ngunit kung kinakalkula ayon sa halaga ng buwan ng kita, kahit gaano karaming spirit stones ang nasa kanyang katawan ay maubos din sa huli. Girl Wulei, magtiwala ka sa akin. Tumango si Yehan kay Shi Wulei, naglakas loob siyang tumayo at sabihin ito, natural siyang may kakayahang ito, nakikita ang malinaw na mga mata ng una, ang puso ni Shi Wulei ay walang dahilan na maginhawa. Yehan ang pangalan mo. Maaari bang iyon ang pumasok sa ikasampung palapag ng Swordmaster Tower? Sa oras na ito, nakita kong si Mengshan ay pumikit na nagdulot sa kanya na dahan-daang tumayo at isang alon ng matatalas na alon ang pinakawalan mula sa kanyang katawan. Kung hindi niya narinig ang pangalan ng biglaan, hindi niya talaga ito narinig. Pinagtuunan ng pansin si Yehan, sa sandaling ito na pagtanto niya na ang taong nasa harapan niya ay isang taong may isang braso, at mayroon siyang parehong katangian at pangalan tulad ng taong pinuri bilang isang 9-star genius ng Chennielo sa bagong inilabas na Heroes List. Nang marinig ito, ang mga taong nasa paligid ay natigilan. Ang ikasampung palapag ng Jansen Pagoda. Ang mga titig ni Shi Wulei at iba pa, pati na rin ang master ng Gendaomen at iba pa, ay nahulog kay Yehan, kahit na sina Daotong at iba pa ay ganito, hindi nila maintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Mengshan, kahit na ang Chenny Tower ay naglabas na ng isang bagong listahan ng mga bayani, ngunit hindi ito kumalat sa Dark City sa malaking sukat. Kahit si Mengshan ay matagal na hindi ito alam. Bukod dito, sa kanilang pag-unawa, ang ikasampung palapag ng Jansen Pagoda ay isang lugar na walang sino mang makapasok. Tumingin si Yehan kay Mengshan, at walang pakialam na sinabi, ito ang unang pagkakataon na nakilala ko ang iyong kamahalan, tama ba? Ang mga mata ni Mengshan ay kasing lamig ng talam ng kutsilyo, at sinabi niya. Ganoon nga, ngunit sa tingin ko ang iyong pangalan, Yehan, ay malalaman ng buong Yaoguang region sa maikling panahon. Ikaw ang unang taong pumasok sa ikasampung palapag ng Swordmaster Tower sa loob ng libu-libong taon. Isang lalaki na may 3 kapangyarihan, ang unang henyo sa listahan ng mga bayani na pinarangalan bilang isang 9-star genius, at isa sa nangungunang 5 sa listahan ng mga hari sa langit sa hinaharap, hindi ko inaasahan na pumunta sa madilim na lungsod na ito, talagang nakakagulat. Nang marinig ito, sina Shi Wulei at ang iba pa ay nagulat ng husto, at ang hindi mapigil ang pagkabigla ay kumalat na parang alon sa buong restoran. Si Yehan ay pumasok sa ikasampung palapag ng Swordmaster Tower, at dinakip din. Ang Chennielo ay kilala bilang isang 9-star genius, kung hindi sinabi ni Mengshan ito, mahihirapan silang maniwala.
Tinitigan ni Meng Shan si Yehan ng may matalas na ekspresyon, ang kasalukuyang sikat na henyo sa listahan ng mga bayani ay dumating na sa Dark City, at nasa harapan niya, si Little Yanwang ay interesado sa kanya. Para maging matapat, hindi inaasahan ni Yehan na ang kanyang pangalan ay kumalat ng napakabilis. Alam pa niya ang tungkol kay Meng Shan sa harapan niya. Bukod dito, alam din niya ang ilang mga bagay na hindi alam ni Yehan mismo. Ang pagsusuri ng Chenelo kay Yehan ay ganap na hindi alam ang mga bagay na ito. Sa sandaling ito, kasunod ng mga salita ni Meng Shan, ang mga tao sa restoran na nakarinig ng kanyang mga salita ang pinakanagulat. Ang ilang maiikling salitang iyon ay nagdulot ng hindi mapigil ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Ang lahat ng mga mata sa restoran ay nakatitig kay Yehan. Hindi nila talaga maisip na ang taong nasa harapan nila ay pumasok sa ika-10 palapag ng Jianzun Pagoda. Ang pagiging isang 9-star genius, ang ganitong uri ng pagsusuri ay hindi pa lumilitaw sa listahan ng mga bayani, at si Yehan din ang unang taong tumanggap ng gayong karangalan. Sa restoran, sina Yehan at Meng Shan ay magkaharap. Mula sa katawan ng bawat isa, naramdaman ni Yehan ang isang matalim na hininga na kumakalat, na nagdulot kay Yehan na pumikit, at si Meng Shan, ito ang unang pagkakataon na nagkita sila, ngunit ang kabilang partido ay parang medyo hindi pala kaibigan. Yehan. Pinigilan ni Shiwole ang pagkabigla sa kanyang puso at tumayo sa tabi ni Yehan. Sa sandaling ito, si Meng Shan ay nagparamdam sa kanya ng panganib. Ito ay isang pakiramdam na parang aatakihin niya si Yehan. Sina Xiao Yuangang at ang dalawa ay lumipat din sa tabi ni Yehan. Kung si Meng Shan ay gustong gumawa ng hakbang, hindi sila magiging magalang sa isa't isa. Nang makita ang eksena na ito, ang master ng Zhendao sect at ang iba pa ay nagulat. Ang posisyon ni Yehan sa listahan ng mga bayani ay nagulat sa kanila lahat. Sa sandaling ito, ang matalim na aura na mahina na pinakawalan mula sa katawan ni Meng Shan ay nagparamdam din sa kanila na totoo para kay Yehan. Si Meng Shan ay maaaring may sariling plano para sa batang lalaking iyon na may sirang braso na abnormal sa lakas ng pakikipaglaban. Ang isang matigas na lalaki, siya ay pumasok sa ika-10 palapag ng Swordmaster Tower, hindi katakataka na ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay napaka-perverted. Naisip ng master ng Gendaomen at ng iba pa, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa eksena sa harapan nila. Lumalabas na ang 9-star genius na kilala bilang Chenelo ay mayroon lamang ganitong lakas ng loob. Nakita sina Yehan at iba pa na naghihintay para sa labanan, sinabi ni Meng Shan na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi, huwag kabahan, wala akong gagawin sa kanya noon. Sama ng loob, wala akong sama ng loob kamakailan, kaya natural na hindi ko siya pakikitunguhan. Ngunit dahil nagkita tayo sa tadhana, natatakot akong susundan mo ako sa Yanwang Palace. Ang mga mata ni Meng Shan ay nahulog kay Yehan, na nagdulot sa mga nakapikit na mata ni Yehan na kumislap, at sinabi, kung ito ay isang imbitasyon, pagkatapos ay ipadala ang imbitasyon sa pangalan ng Yanwang Fu, kung hindi, kung gayon, paumanhin, hindi natin kilala ang isa't isa ng mabuti, at huwag pumunta sa Yanwang Mansion. Nang marinig ito, ang nakangiting mukha ni Meng Shan ay nagyelo, tulad ng inaasahan mula sa pinakamataas na ranggo na henyo sa kasaysayan ng Cheney Tower. Ang eksena na ito ay talagang napakalaki, ngunit kung gusto mong mag-imbite ng isang tao sa pangalan ng Yanwang Mansion, talagang iniisip mo ba na ikaw ba ay karapat-dapat? Ito ang lungsod ng kadiliman, at ito rin ang teritoryo ni Haring Yan. Ipinapayo ko sa iyo na maging mababa ang profile, kung hindi, madaling mangyari ang mga aksidente. Kasunod ng mga salita ni Meng Shan, naramdaman ng lahat ang isang matalim na aura na pumipigil sa buong restoran, na nagdulot sa lahat ng pakiramdam na napakabigat. Si Meng Shan, ito ang Yan Family Army sa ilalim ng ikatlong maliit na Wang Yanyo, ang pinuno ng isang grupo ng mga mabangis na gangster, ang kanyang lakas ay umabot na sa rurok ng Tongyu Realm, at isang hakbang na lang ang layo sa pagpasok sa Concentration Realm. Kabanata 1502. Walang pakialam na sabi ni Yehan, hindi ako nagmamalaki, pero sulit din naman. Kapag tinatrato ko ang mga taong tapat, natural na tinatrato ko sila ng may paggalang, at humihingi ako ng paumanhin sa mga taong nananakot sa iba. Hindi tayo magkasundo. Hindi ko alam kung paano ka purihin. Kung pipilitin kitang kunin ngayon, ano sa tingin mo ang mangyayari? Ang ekspresyon ni Meng Shan ay kasing lamig ng yelo, at habang humakbang siya, isang malakas na aura ang biglang sumugod sa kanya. Sina Yehan at ang iba pa ay sumugod na parang isang malakas na hangin, hinaypan ang kanilang mahabang buhok at lumipad palayo, ang kanilang mga damit ay umiingay. Commander Meng Shan, huwag masyadong mang-api. Gusto mong ibigay ko ang 40,000 Spirit Stone sa Wulayman.
Ang Wolayman ko ay pumayag na. Kung gusto mo talagang umunlad, ang mga tao mula sa Wolayman ay hindi madaling api-apihin. Malamig na umismid si Shi Wulei, at isang kakilakilabot na duguan na aura ang bumulwak mula sa kanyang katawan. Bakit, gusto mo pa bang lumaban? Lumubog ang mukha ni Commander Mengshan, at sinabi niya, ngayon ay dadalhin ko siya, sino ang maglalakas loob na lumaban, patayin. Bigla, pagkatapos mahulog ang mga salita ni Commander Mengshan, ang kanyang nakakatakot na mga kamao, na parang isang umuungal na bundok at isang tsunami, ay sabay na sumabog gamit ang dalawang kamao, at ang sakop ng pag-atake ay ganap na sumasakop sa apat na si Yehan. Masama. Nang makita ito, ang master ng Gendaomen at ang iba pa ay mabilis na umatras, at ang pinuno ng Mengshan ay tiyak na hindi magpapakita ng awa. Boom! Isang nakakatakot na tunog ng banggaan ang biglang lumabas sa restaurant, nanginginig ang langit, ang malakas na puwersa ay nagwawalis, na nagdulot ng isang malaking pagsabog sa buong restaurant, ang sahig ay gumuho, ang mga piraso ng supot ay lumipad sa buong langit, ang umuungal na tunog ay malinaw na naririnig sa mga kalapit na lansangan. Ano ang nangyari? Nang marinig ang paggalaw na ito, ang mga tao sa paligid ay tumingin sa direksyon kung saan gumuho ang restaurant. Agad-agad, sa mga supot na lumilipad sa buong langit, ang mga figure ay sumabog mula rito at sumugod. Sa kawalan, sinasakop nito ang ilang direksyon ng langit at lupa. Si Mengshan iyon, ang commander ng ikatlong maliit na Wangyanyo, at si Shi Wulei. Ang Wulei sect ay sinira lamang ang Blood sect noong isang araw. Aatakehin ba ni Commander Mengshan ang Wulei sect dahil sa bagay na ito? Matapos makita ito, maraming mga mata ang nagtaas ng kanilang mga ulo upang titigan ang eksena sa kanilang paningin. Sa kawalan, ang apat na si Yehan ay magkakasama, ang kanilang mga mukha ay bahagyang namumula. Kanina lang, sa pinagsamang pagsisikap ng apat sa kanila, halos hindi nila kayang labanan ang isang pag-atake laban kay Mengshan. Si Mengshan ay napakalakas na kaya niyang ganap na sugpuin si Yehan. Sinahan ang apat sa kanila. Hinahanap mo ang kamatayan. Ang apat sa inyo lang ang gustong hamarang sa akin, Mengshan. Ngayon ay gusto kong makita kayo, na pinuri bilang ang pinakamagaling na henyo sa listahan ng mga bayani ng Chenielo, anong mga paraan ang meron kayo. Malamig ang mukha ni Mengshan, kinuyam niya ang kanyang palad, at biglang lumitaw ang isang itim na sibat sa kanyang kamay, ang nakakatakot na aura na nagmumula sa sibat na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa pilak na sibat sa kamay ni Shi Wulei. Sa isang iglap gamit ang sibat sa kanyang kamay, si Mengshan ay lumabas sa kawalan na parang isang mabangis na Diyos ng digmaan, isang napakalaking mabangis na aura ang pumuno sa hangin, at sa isang paggalaw ng kanyang katawan, ang sibat ay nagwawalis sa kalangitan, na parang nagwawalis ng 1,000 tropa patungo kay Yehan at sa iba pa. Aalisin. Nahaharap sa gayong nakakatakot na pagbaril ni Mengshan, sina Yehan at ang iba pa ay mukhang mahigpit. Si Mengshan ay ang rurok ng Netherrealm, at sa apat ni Yehan at ang iba pa, si Shi Wulei lamang ang makakapasa sa Netherrealm sa rurok ng unang yugto. Ang tatlong talento ni Yehan ay nagkakaisa sa unang yugto, ang ganitong uri ng hanay ay walang tsansang manalo laban sa pinuno ng Mengshan kahit anong tingin mo. Yehan, kayong tatlo, mag-ingat. Matapos magsalita, si Shi Wulei ay mabilis na sumugod. Siya ang pinakamalakas, kaya maaari lamang niyang harapin si Mengshan. Gamit ang pilak na baril sa kamay, ang katawan ni Shi Wulei ay puno ng masasamang espiritu, at agad niyang nakuha ang kanyang makapangyarihang aura ng isang marahas na reyna. Nahaharap kay Mengshan na mas malakas kaysa sa kanya, wala siyang takot. Champagne? Kung gusto mong api-apihin kami, kailangan mong magbayad ng presyo. Sina Xiao Yuangang at Dao Tong ay sumunod kay Shi Wulei. Ang nakakatakot na sibat ni Mengshan ay bumagsak, ang bakal na kamao ni Dao Tong ay hindi matatalo sa akin, at sila ay hindi matatalo. Sa parehong kaharian, ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay maituturing na natitirang. Tawa. Ang ilaw sa espada ni Yehan ay kumislap, at ang matalim na liwanag ng espada ay biglang sumabog. Matapos masira sa unang yugto ng Unity Realm, hindi pa naipakita ni Yehan ang kanyang lakas sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, nahaharap siya kay Mengshan, ang rurok ng Tongyo Realm. Hindi naglakas loob si Yehan na panatilihin ito bilang isang dalubhasa. Kangtian Sword Art ni Tian. Si Tai Shu ay nagbukas ng 100 hakbang, ang figure ni Yehan ay ganap na hindi nakikita sa kawalan, hawak ang Longevity Sword, ang pangalawang antas ng intensyon ng espada na sinamahan ng Kangtian Sword Art ay agad na ipinakita, ang nakakagulat na liwanag ng espada ay parang isang kortina ng tubig. Sa pangkalahatan ay bumabagsak mula sa kawalan.
Sa isang iglap, sa pinagsamang pagsisikap ng apat, isang nakakatakot na pag-atake ang bumagsak sa sibat ni Mengshan ng sabay. Sa isang pagsabog, ang kawalan ay sumabog, at ang buong langit ay nanginginig ng mabilis. Ang pagdagsa mula sa itaas ay nagdulot ng panginginig sa mga ekspresyon ng mga tao sa lupa sa ibaba. Ang labanan ni Yehan at Mengshan ay nagparamdam sa kanila na mayroong isang nakakatakot na puwersa mula sa langit na dumidagok sa kanilang mga katawan. Puff! Si Muran, ang apat na si Yehan ay umatras sa langit na parang apat na malalakas na hangin. Sa pangalawang paligsahang ito, sina Daotong at Xiao Yuangang ay parehong nasugatan. Sa kawalan, ang katawan ni Mengshan ay nanatiling hindi gumagalaw, hawak ang isang sibat sa kanyang kamay, na parang isang hindi natatalong Diyos ng digmaan, na naglalabas ng isang mabangis na aura. Tinitigan niya si Yehan at ang iba pa ng may malamig na ekspresyon, at sinabi, "Nahaharap sa akin, Mengshan, ang apat sa inyo ay sapat na upang ipagmalaki ang pagiging makalaban ng isa o dalawa, ngunit sa susunod, ipaparamdam ko sa inyo kung ano ang pagsisisi." Kabanata 1503. Ang paggamit ng sibat ni Mengshan ay may kakayahang tumago sa kawalan, ang sibat ay sumabog, nakikita ng mata, ang kawalan ay tinutusok ng sibat sa kanyang kamay saan man, ang tunog ng sonic boom ay umuungal na parang kulog, si Mengshan sa ilalim ng utos ng tatlong maliliit na hari ang terror ng commander ay nagdulot ng takot sa lahat ng nakakita nito sa sandaling ito. Masyadong nakakatakot si Mengshan. Lahat ay nagulat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nakakatakot na pagbaril ni Mengshan ay direktang tinutok kay Shi Wulei. Para kay Shi Wulei na naglakas loob na hamanin siya, ang walang katapusang balak na pumatay ay isinilang na sa kanyang puso. Tungkol kay Yehan, interesado ang ikatlong maliit na Wang Yanyu. Natural, hindi niya talaga papatayin si Yehan. Kuya Daotong, Kuya Xiao. Sa itaas ng kawalan, sumigaw si Yehan. Naiintindihan. Sina Daotong at Xiao Yuangang ay sabay na lumaban, ang nakakatakot na sibat at ang nakakatakot na kamao ay kasing lakas ng isang halimaw, si Mengshan ay gustong patayin si Shi Wulei, syempre hindi sila papayag. Buzz. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng mga demonyo ay pinakawalan mula sa katawan ni Yehan. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yehan ay puno ng demonic energy, at ang mga mata ay naging parang mga demonyo mula sa kalaliman, na nagparamdam sa kanya na parang isang Diyos na demonyo. Ang umuungal na demonic power ay naging napakalaking demonic energy, tinatakpan ang mundo na parang isang madilim na ulap na nagdulot ng mas malungkot na mundo na orihinal na madilim. Isang nakakatakot na demonic energy, nagsanay ba ang taong ito ng mga kasanayan ng lahi ng demonyo? Nang makita ang nakakatakot na demonic energy na tumatakip sa mundo, ang mga mata ng mga tao sa Dark City ay natakot, at ang langit sa itaas ng kawalan ang mga kabataan na parang mga Diyos na demonyo ay nagparamdam sa kanila na parang sasamba. Tawa. Bigla, matapos mailabas ang kapangyarihan ng mga demonyo, isang nakakatakot na gintong liwanag ang biglang sumabog mula sa langit na puno ng demonic energy. Sa eksena na iyon, parang isang nagninangas na araw ang biglang lumitaw sa madilim na mundo na nagpapaliwanag sa buong mundo. Ang itim na kawalan. Ang kapangyarihan ng ginto at ang kapangyarihan ng mahika ay sabay na pinakawalan, at ang dalawang pwersang ito ay nagsasama sa isang nakakatakot na ultimate move na parehong mabuti at masama. Ang demonyong figure ni Yehan ay bumaba mula sa langit, dala ang nakakatakot na ultimate move na ito, ang longevity sword ay biglang sumugod kay Mengshan na naglalaban ng mabangis sa tatlo ni Shi Wulei sa sandaling ito. Ang oras ay tumitigil. Sumigaw si Yehan sa kanyang puso, at sa isang iglap, ang daloy ng hangin sa langit sa paligid ni Yehan ay bumagal, at ang paglipas ng panahon ay bumagal din. Sina Mengshan, Shi Wulei, Daotong, at Xiao Yuangang ang kanyang pag-atake ay bumagal din, ngunit bilang ang rurok ng Tang Yujing, ang bilis ng pag-atake ni Mengshan ay nakakatakot pa rin kahit na ito ay bumagal. Sa isang iglap, ang pag-atake ni Mengshan ay tila sumaire sa limitasyon ng kakayahan ni Yehan na ihinto ang oras. Ang mahabang sibat na sumugod ay direktang dinurog ang pag-atake ni Shi Wulei at ng tatlo sa kanila. Baliw na bumalik. Gayunpaman, nang itaboy ni Mengshan ang tatlo ni Shi Wulei gamit ang isang galaw, ang espada ni Yehan ay bumagsak na sa katawan ni Mengshan, at ang tiyempo ng espadang ito ay tama lang. Ito ang sandali kung saan pinilit ni Mengshan ang tatlo na umatras gamit ang isang galaw, at napigilan ng kakayahan ni Yehan na ihinto ang oras, kaya kahit na naramdaman ng kabilang partido ang nakakatakot na espada ni Yehan, huli na para tumugon. Boom! Ang espada ni Yehan ay bumagsak sa kawalan ng walang anumang putik na tubig. Sa sandaling ito, si Mengshan ay kusang loob na nag-swing ng kanyang sibat upang lumaban.
Ang espada ni Yehan ay tinaboy, at isang bangkos ng dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig, na nagdulot ng pagiging napakaputla ng kanyang mukha sa isang iglap. Isang nakakatakot na espada na nasugatan pa nga si Commander Mengshan. Bagaman pinigilan ni na Shi Wulei at ng iba pa si Mengshan, ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay talagang nakakatakot. Nang makita si Mengshan na sumabog sa kawalan, dumura ng dugo, lahat ng nakakita sa eksena na ito ay nagulat. Hindi nakakagulat na ang Chenielo ay maaaring purihin bilang isang 9-star genius. Minamaliit pa rin natin ang kakilakilabot ng taong ito. Ang taong ito ay hindi maaaring hatulan sa kanyang kaharian. Pagkatapos lamang na mataboy si Shan ay napagtanto nila ang abnormality ni Yehan. Bagaman napigilan si Mengshan ni na Shi Wulei at ng iba pang tatlo, si Mengshan ay walang pag-aalala sa huling sandali bago masaktan si Yehan. Sapat na upang makita ang kakilakilabot ni Yehan. Alam mo, ang isa sa kanila ay nasa unang yugto lamang ng Unity Realm, habang ang isa ay umabot na sa rurok ng Netherworld Realm, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay napakalaki. Sa itaas ng kawalan, ang apat na si Yehan ay muling nagsama-sama. Bagaman nasugatan ang tatlo ni na Shi Wulei, si Mengshan ay hindi rin komportable sa sandaling ito, at ang isang alon ng nakakatakot na balak na pumatay ay patuloy na pinakawalan mula sa kanya. Sa kawalan, ang apat na si Yehan ay magkakasama, tinatitigan si Mengshan. Sa ganitong uri ng pagtitig, ang mga tao sa Dark City ay nakaramdam ng isang nanginginig na intensyon na pumatay mula sa kanilang dalawa. Sa langit na nakalawit sa kanilang mga ulo. Sa maikling labanang ito, di Mengshan o Yehan ang hindi nakinabang sa apat sa kanila. Mengshan, gusto mo pa bang magpatuloy? Sa kawalan, kalmadong sabi ni Yehan, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis na pinakawalan, kumakalat sa mundo, na nagdulot ng mas malamig na mukha ni Mengshan. Sino mang gustong api-apihin kami, nakasalalay ito kung mayroon siyang lakas ng loob na mamatay. Ang mukha ni Shi Wulei ay puno ng galit. Kahit na nasugatan siya, hindi pa rin siya natatakot kay Mengshan. Sina Daotong at Xiao Yuangang ay puno rin ng pagkapuot, tinatitigan si Mengshan. Nang makita ang eksena na ito, maraming tao ang tumingin kay Mengshan. Batay sa sitwasyon kanina, ang apat sa kanila ay desperado, marahil si Commander Mengshan ay hindi magiging masaya, tama ba? Kabanata 1504. Sa ilalim ng gayong pagtitig, nakita kong kumislap ang isang malamig na liwanag sa nakamamatay na mukha ni Mengshan, tinitigan niya si Yehan at sinabi, tulad ng inaasahan mula sa pinakamataas na ranggo na henyo sa Chenielo, ngayon ay natuto ako kay Mengshan, Shi Wulei, alalahanin ang iyong pinili, sana huwag kang magsisi, Ang nagyayelong mga mata ni Mengshan ay dumaan sa apat na si Yehan, at pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang mga manggas at nawala sa isang iglap sa itaas ng kawalan. Hindi dahil hindi siya naglakas loob na makipaglaban kina Yehan at sa iba pang mga sirena, ngunit ito ay napakasayang-saya. Oo, simula nang dumating si Yehan sa Dark City, kailangan niyang sabihin sa ikatlong maliit na Wang Yanyo ang tungkol sa bagay na ito. Nang makita na nawala na si Mengshan, nakahinga ng maluwag si Yehan sa kanyang puso, hindi niya sigurado kung gusto niyang talagang makipaglaban kay Mengshan. Ang espada kanina ay ginawa ni Yehan ang kanyang makakaya at nasaktan lamang si Mengshan. Bukod dito, kung si Mengshan ay hindi handang magpatuloy, maaaring magbayad sila ng mas mabigat na presyo sa huli. Tara na, umuwi na tayo. Sabi ni Yehan, at ang mga figure ng apat ay nawala rin sa langit, patungo sa tirahan ng No Tears Gate. Kahit si Deming Mountain ay umatras na, isang kahangahangang tao, tila ang teritoryo ni Yanwang ay magiging masigla. Naisip ng master ng Gendaomen at ng iba pa, si Mengshan ay umatras ngayon, at sa susunod na lumabas siya takot na ito ay ang ikatlong maliit na Wang Yanyo at ang hukbong yan. Gayunpaman, matapos makita ang lakas ng Wulaimen ngayon, ang master ng Gendaomen at ang iba pa ay hindi naglakas loob na pansinin ang Wulaimen sa ngayon. Kung gusto nilang kainin ang kasalukuyang Wulaimen, maliban na lang kung may 2 o 3 sa kanila sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng mga lakas ay masisiguro natin. Bukod pa rito, napakasayang-saya na kainin ang Wulaimen ngayon. Kung sisirain ng Wulaimen ang isang Bloodman, kailangan nilang magbigay ng 40,000 Spirit Stones bawat buwan. Kung kakainin nila ang Wulaimen, kailangan nilang tiisin ang mga kahihinatnan ay lalala lamang. Sa No Tears Gate, sina Yehan at ang iba pa ay bumalik dito upang labanan si Mengshan, at ang kanilang mga sugat ay hindi seryoso o gone. Yehan, hindi ko inaasahan na papasok ka sa ika-10 palapag ng Jansen Pagoda. Kung hindi sinabi ni Mengshan, ililihim mo kami. Ngumiti si Xiao Yuangang, ngunit gumalaw ang kanyang mukha ay namutla dahil sa sakit.
Sina Shi Wulei at Dao Tong ay nagtaka ring tumingin kay Yehan. Ang lalaking nasa harapan nila ay nagbigay sa kanila ng isang napaka-misteryosong pakiramdam sa sandaling ito na parang maraming lihim na nakatago sa kanya. Pagpino ng mga gamot. Kumuha si Yehan ng ilang mga hilang elixir mula sa Summero Ring na nakuha niya sa Yinyang Underground Palace, at sinabi, wala akong masasabi tungkol sa aking mga gawain, ang mga elixirs na ito ay makakatulong sa inyo na mabilis na gumaling mula sa inyong mga sugat, at gumaling mula sa inyong mga sugat ngayon, mahalaga. Ang tatlo ay hindi magalang kay Yehan, sinabi ni Shi Wulei, sa pagkakataong ito ay natalo natin si Meng Shan, natatakot akong mahirap ng mabuhay sa teritoryo ni Yan Wang sa hinaharap, ngunit bakit kinuha ni Meng Shan si Yehan ngayon? Lana. Kahit si Yehan mismo ay hindi alam ito. Sabi ni Xiao Yuangang, ano ang kinakatakutan mo? Ang City of Darkness ay hindi ang lugar ng pamilya ni Yan Wangfo. Sa pinakamasama, pumunta tayo sa ibang lugar. Gamit ang ating kombinasyon, tiyak na makakagawa tayo ng mas malakas na puwersa kaysa sa Wulaiman. Sa puntong ito, naniniwala si Shi Wulei na sa perverted na pag-iral ni Yehan, hanggat siya ay lumalaki, tiyak na magkakaroon sila ng lugar sa Dark City, at magiging pantay din sila sa tatlong pangunahing City Lord sa hinaharap. Bukod dito, si Yehan ay isang alchemist pa. Batay lamang dito, si Yehan ay may malakas na apela. Sa daan, saan nagpunta sina Li Aoyun at Shen Feng? Tanong ni Dao Tong. Nang marinig ito, ang mukha ni Shi Wulei ay agad na dumilim, nagpapalaki ako ng 2 taong sakam sa buhay at natatakot sa kamatayan. Hindi ko sila pinalaki bilang isang harapan. Tumakas pa nga sila sa isang kritikal na sandali. Kapag bumalik sila, tiyak na paalisin ko sila sa buhay ni Wulei. Pintuan. Ate Wulei, sa tingin ko hindi mo na kailangang magsalita pa, aalis na kami sa aming sarili. Sa oras na ito, pagkatapos mahulog ang mga salita ni Shi Wulei, sina Li Aoyun at Shen Feng ay lumitaw sa labas ng gate. Maraming tao ang walang luha sa likuran nila. May mukha ka pang bumalik. Malungkot na tinitigan ni Shi Wulei sina Li Aoyun, Shen Feng at ang iba pa na pumasok. Ngumisi si Li Aoyun, at sinabi, bumalik lang ako upang sabihin sa iyo na ang templo ng Wulei Gate ay masyadong mapanganib, hindi na tayo makakatira rito, Ate Wulei ay hihingi ng higit pang mga pagpapala sa hinaharap. Nang marinig ito, ang mukha ni Shi Wulei ay hindi mapigil ang magpakita ng balak na pumatay, tinitigan niya ang lahat na sumusunod kay Li Aoyun, gusto ninyong lahat na umalis sa aking Wulei sect, hindi ba? Sabi ni Shen Feng, Ate Wulei, patawad, kung laban lang sa Blood Gate, ako, Shen Feng, ay susuporta sa iyo ng walang kondisyon. Ang pagsali sa No-Tier Sect ay para sa pera, hindi para sa kasawian. Okay, napakaganda, dahil determinado kayong umalis na kayo rito. Nagalit si Shi Wulei, kung hindi dahil sa katotohanan ang mga taong ito ay sumunod sa kanya noon, gusto niya talagang patayin ang mga puting mata na lobo na ito. Lutisin sila isa-isa. Ate Wulei, hindi namin kailangan na bombahin mo kami, aalis na kami sa aming sarili. Ngumisi si Li Aoyun, at direktang nagdala ng isang grupo ng mga tao palayo sa Wulaiman. Ngayon na ang Wulaiman at Yan Wangfo ay nag-aaway, walang gustong magpatuloy na sumunod kay Shi Wulei, hindi pa banggitin ang mga taong tulad ni Yehan. Alam ni Li Aoyun na hindi siya magkakaroon ng maliwanag na kinabukasan sa Wulaiman, kaya, mas mabuti pang gamitin ang pagkakataong ito upang umalis. Anyway, ang ilang mga tao sa Wulaiman ay handang sumunod sa kanya. Isang grupo ng mga puting mata na lobo, ako, Shi Wulei, ay pinalaki sila ng walang kabuluhan. Ang mukha ni Shi Wulei ay nagyayelong malamig nang umalis sina Li Aoyun at ang iba pa, ang koponan na kanyang pinaghirapan na itayo sa teritoryo ni Haring Yan ay mawawala. Sabi ni Yehan, okay lang na umalis, ngunit ang pagpapanatili sa kanila ay walang silbi sa huling sandali. Kung gusto mong talagang manalo sa isang grupo ng mga tao, hindi sapat na umasa lamang sa mga interes. Ang isang tunay na pinuno ang nakakapanalo ay ang puso, maaari silang panatilihin ng sandali, ngunit hindi sila mapapanatili magpakailanman. Hindi madaling manalo sa isang grupo ng mga tagasunod na bukal sa puso sa madilim na lungsod, isang mapanganib na lugar. Hindi nagulat si Yehan na pinili ng mga taong ito mula sa No-Tier's Gate na umalis sa No-Tier's Gate sa oras na ito. Sumali siya sa What-Tier's Gate dahil sa mga interes, hindi dahil sa katapatan. Gayunpaman, sa sandaling umalis sina Li Aoyun at Shen Feng, sina Shi Wulei at 4 na tao na lamang ang natitira sa buong Wulei Sect. Ang tirahan ng Wulei Sect ay tila medyo walang laman. Bagaman galit si Shi Wulei, ang paggaling ang pinakamahalaga ngayon. Kung paano magpatuloy sa hinaharap ay maaari lamang talakayin sa mahabang panahon.
Agad-agad, ang tatlo ay bumalik sa kanilang mga silid at nagsimulang gamutin ang kanilang mga sugat. At si Yehan ay nag-iisa na nakatayo sa gitna ng bakuran na nakatingin sa langit. Ang Woolly Gate ay napunit, magiging mas mahirap para sa kanya na mahanap ang sinaunang master ng espada. Ito ay nagdulot kay Yehan na bumantong hininga sa kanyang puso. Maraming araw na mula nang dumating siya sa Dark City, ngunit hindi pa rin niya nalalaman ang kinaroroonan ng sinaunang master ng espada. Kabanata 1505. Mansyon ni Yanwang, nasa atik pa rin, ang ikatlong maliit na Wang Yanyo, nakasuot ng itim na may gintong sutla, ay nakaupo sa mesa ng bato at tahimik na umiinom ng tsaa. Napakagwapo niya, maganda ang mga katangian, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo mahirap siyang tingnan, ang mga matang ito ay parang mga hayop na natutulog sa dilim, handang magbigay ng nakamamatay na suntok sa biktima anumang oras. Sa likod ni Yanyu, nakatayo si Meng Shan nakakabalik lang, walang sinasabi. Kaya, siya ay talagang lumitaw sa City of Darkness. Ang bibig ni Yanyu ay nagpakita ng isang ngiti na hindi ngiti, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Lubos siyang interesado sa napakataas na ranggo na halimaw na henyo. Sabi ni Meng Shan, maliit na hari yan, paumanhin, orihinal na gusto kong dalhin siya pabalik sa mansyon ni haring yan at ibigay sa iyo, ngunit hindi ka nagtagumpay. Mahinang sabi ni Yanyu, bukod pa rito, nasugatan ka. Kung tama ang hula ko, dapat ay nasugatan ka sa mga kamay ng taong iyon, tama ba? Nagyelo ang ekspresyon ni Meng Shan, oo. Tumayo si Yanyu, tumingin sa tanawin na kumakalat mula sa lupa, at sinabi gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, wala akong pakialam kung anong mga paraan ang ginagamit niya upang saktan ka, ngunit ang taong ito ay nagdulot na sa akin ng higit at higit na interes. Tila kailangan ko na siyang makilala ng personal sa loob ng ilang sandali. Paumanhin, maliit na Yanwang, dahil hindi maganda ang ginawa ni Meng Shan, kaya hindi ko siya nadala pabalik. Hindi kita masisisi, kung ang isang taong napakataas ang ranggo ng Chenielo ay walang kakayahan, paano siya magiging impressed ng Chenielo, maghanda ka, gusto kong makilala ang taong ito ng personal. Ang sulok ng bibig ni Yanyu ay nakakunot, isang kislap ng ningning ang dahan-daang sumibol mula sa kanyang masasamang mata. Kuwit-kuwit, ang madilim na gabi ay tinakpan ng lupain. Bagaman gabi na, ang paligid ng Wulayman ay medyo mainit pa rin. Sa araw, ang labanan ni Wulayman at iba pa at Meng Shan ay naging focus ng kanilang mainit na talakayan. Bilang isang general sa ilalim ng utos ng ikatlong maliit na Wang Yanyo, si Meng Shan ay talagang tinaboy ng isang maliit na no-tears gate na talagang nakakagulat. Siyempre, ang abnormal na lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay nagulat din sa atensyon ng lahat. Sa ngayon, ang mga tao mula sa Wulayman ay tinaboy si Meng Shan na katumbas ng pakikipaglaban-laban sa Yanwang Fo. Susunod, ano ang gagawin ng Yanwang Fo, ang ikatlong maliit na hari Yanyo ba? O ang Yan Family Army? Nagdudulot sa lahat na hulaan. Narinig ko na ang lahat ng mga tao mula sa Wulayman ay umalis na sa Shi Wulayman, at 4 na tao na lamang ang natitira sa Wulayman ngayon. Tila ang pagkapuot sa Yanwang Mansion ay nagdulot sa mga taong ito na hindi na maglakas loob na manatili sa Wulayman ng mas matagal pa. Sa sandaling ang Yanwang Mansion ay handa nang umatake sa Wulayman, walang gustong manatili bilang kanyan. Kung hindi, aalis ako sa Wulayman. Hehe, pag-uusapan, si Shi Wuli ay maituturing na isang karakter. Bagaman siya ay isang babae, naglakas loob siyang lumaban at pumatay, kaya mayroon ng Wuli sect sa kasalukuyang sukat. Ngayon na ang mga taong ito ay tumakas na, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Gayunpaman, si Meng Shan ay tinaboy ngayon. Hindi ko alam kung anong mga aksyon ang gagawin ng Yanwang Mansion sa susunod. Sa tirahan ng Wulayman sa gabi, si Yehan ay tahimik na nakaupo sa bakuran, sina Shi Wulei at ang iba pang tatlo ay nagpapagaling ng kanilang mga sugat. Upang maiwasan ang mga aksidente, siya lamang ang nagbabantay sa lugar, ngunit ang gabing ito ay napakapayapa, walang anumang problema ang nangyari. Kinabukasan, walang ulap sa langit, at ang buong langit ay mukhang medyo madilim. Ang hangin ay puno ng masasamang espiritu, na nagdulot sa mga tao ng isang nakaka-depress na pakiramdam, na parang ang panahon ngayon ay mas makapangyarihan kaysa dati. Buzz. Sa kawalan sa malayo, maraming figure ang nanloob sa kawalan. Ang mga figurang ito, na parang isang grupo ng mga itim na ulap, ay dumadaan sa lungsod. Mayroong isang nakakatakot at mabangis na aura na umaagos mula sa kanilang mga katawan, na parang sila ay isang grupo ng mga demonyo na bumabalik mula sa impyerno, na nagdulot sa lahat na titigan sila. Iyon ay, ang Yan Family Army.
Nang makita ang mabangis na figure na sumugod mula sa langit sa itaas ng lungsod, ang mga mata ng ilang mga taong tumangala ay agad na nagyelo, at ang takot ay sumilay sa kanilang mga mata. Ang hukbong yan ay narito na. Isa ito sa tatlong pinakakatakot na puwersa sa Dark City. Kung sila ay magpadala, ang dugo ay agos na parang ilog. Tila, si Mengshan ay tinaboy ni Shi Wulei at ng iba pa kahapon, na nagalit na sa Yan Palace, at maging ang nakakatakot na kapangyarihan ng Yan Family Army ay namobilize na. Tara na, puntahan natin ang tirahan ng Notiers Gate. Sa isang iglap nang makita ang direksyon na pupuntahan ng hukbong yan, maraming tao ang sumunod, at sa loob ng maikling panahon, maraming figure ang lumitaw sa nakapaligid na mundo. Sa tirahan ng Wulayman, ang tatlo sa Wulayman ay natapos na ang pagpapagaling ng kanilang mga sugat. Bagaman hindi pa sila nakaka-recover, ayos lang sila. Sa sandaling ito, ang apat sa kanila ay tinalakay ang susunod na plano ng Wulayman. Ang nakakatakot na duguan na aura ay biglang binalot ang garrison ng Wulayman na pumihil sa talakayan ng apat sa kanila. Naramdaman ito, ang mukha ni Shi Wulei ay dumilim, at pagkatapos ng isang sulyap kay Yehan, isa-isa silang tumalon sa ere, tinatitigan ang grupo ng mga masters na puno ng duguan na aura sa itaas ng istasyon ng Wulayman. Gamulong, na may walang pakialam na mukha, hindi nakangiti, hawak ang isang unipormeng itim na sibat, nakasuot ng unipormeng itim na kasuotan, na may isang grupo ng mga matingkad na apoy na berda dito, na nagdulot sa mga tao ng isang napaka-nakakatakot na pakiramdam ng pagkabigla. Yan Family Army. Nagbago ang mukha ni Shi Wulei, at ang pilak na sibat sa kanyang kamay ay biglang lumitaw sa kanyang kamay, naghihintay para sa labanan. Nadama rin ni Yehan at ng tatlo ang nakakatakot na presyon mula sa mga masters na puno ng duguan na aura. Nakakunot ang noo. Kabanata 1506. Sa paligid, maraming nanunood na ang nakatingin sa hukbong yan, kina Shi Wulei at iba pa. Ngunit sa sandaling ito, sa kalangitan sa malayo, may dalawang figurang naglalakad. Ang lalaking nasa unahan ay may gwapong mukha, nakasuot ng mahabang itim na balabal na may berdang ginto, at puno ng karisma. Agad na nakuha niya ang atensyon ng lahat. Ang mga mata niya'y naninangkit. Si ikatlong maliit na hari Wang Yanyo ay narito na. Dahan-dahang huminga si Shi Wulei, naninangkit ang mga mata, at mas mahigpit niyang hinawakan ang pilak na sibat. Si ikatlong maliit na hari Wang Yanyo ay narito na. Seryoso ang ekspresyon ni Shi Wulei, at mas mahigpit niyang hinawakan ang pilak na sibat. Ang binata ay isa sa mga kilalang henyo sa madilim na lungsod na ito, na may malakas na kapangyarihan, at ang paraan ng pakikitungo niya sa mga kaaway ay mas nakakatakot pa. Nang marinig iyon, tinignan ni Yehan ang langit. Ang gwapong binata ay nakasuot ng mahabang itim na damit na may berdang ginto, at isang malamig at masamang aura ang bumabalot sa kanya. Puno siya ng karisma. Sa likuran ng binata ay si Mengshan, na natalo ni Yehan at ng mga kasamahan nito noong nakaraang araw. Sa mundo, nang lumitaw ang binata, lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Ang prestihiyo ni Yan Yu, ang ikatlong maliit na hari, sa buong madilim na lungsod, tanging ang anak ni Haring Wusheng at ang anak ni Haring Helian, na parehong ikatlong maliit na hari, ang makakapantay sa kanya. Hindi lamang siya nakakatakot sa lakas, ngunit sa kanyang sariling kakayahan, nakapagtayo siya ng isang imperyo sa madilim na lungsod na ito. Kahit na may tatlong city lords na may nakakatakot na kapangyarihan sa likuran niya, ang kanyang kakayahan ay lubos na pambihira. Bigla, sa ilalim ng paningin ng lahat, isang sunod-sunod na malalakas na tinig ang narinig mula sa langit, at ang hukbong yan ay nakitang lumuhod sa isang tuhod sa kawalan na may seryosong ekspresyon upang salubungin ang ikatlong maliit na hari Wang Yanyo. Ang ganitong eksena ay nagdulot ng panginginig sa mga puso ng mga tao, at ang tanging taong kayang magparamdam ng gayong paggalang sa hukbong yan ay ang binata na naglalakad sa kawalan. Ang laki ng palabas, naisip ni Yehan, ngunit mula sa katawan ng ikatlong maliit na hari Wang Yanyo, naramdaman din niya ang nakakatakot na presyon. Mas nakakatakot pa ito kay Mengshan. Sa harapan ni Yehan at ng mga kasamahan nito, si Yan Yu ay naglakad papalapit sa ilalim ng paningin ng lahat, at dahan-dahang huminto. Ang mga sundalong yan na nakaluhod ay tumayo sa sandaling iyon, at ang kanilang mga mata ay nakatuon na kay Yehan. Tahimik ang buong mundo sa sandaling iyon. Sa pagdating ng ikatlong maliit na hari Wang Yanyo, at diretsyong tinutukoy ang Wulei Gate, alam ng lahat na isang madugong labanan ang mangyayari. Ikaw ang nakasakit kay Mengshan kahapon, hindi ba? Sa kawalan, tinitigan ni Yan Yu si Yehan, at sinabi sa kanya na may hindi gaanong mabait na ngiti sa kanyang masasamang mata. Matipid na sumagot si Yehan, maliit na hari yan, swerte lang po iyon. Talaga, mas mabuti pang kilala kaysa hindi kilala.
Tumayo si Yan Yu sa kawalan, tinignan si Yehan at sinabi, narinig ko na pumasok ka sa ikasampung palapag ng Jansen Tower at lumikha ng himala sa kasaysayan ng pagpasok doon, at mayroon kang tatlong uri ng kapangyarihan. Sa listahan ng mga bayani, kahit na nasa ibaba ka, kilala ka bilang ang pinakamagaling na henyo. Ang ganitong uri ng reputasyon ay maihahambing sa lahat sa listahan ng mga bayani, kasama na ako, Yan Yu. Pagkasabi noon, ang mga taong hindi nakakaalam ay nagulat. Tinignan nila ang posisyon ni Yehan ng may pag-aalinlangan. Mayroon siyang tatlong uri ng kapangyarihan at nakapasok sa ikasampung palapag ng Jansen Tower. Kailan pa lumitaw ang isang henyo na kagaya niya sa Guangzhou? Sabi ni Yehan, batang hari yan, hindi ba dapat iba ang pinag-uusapan natin ngayon? Hehe, gusto ko ang mga taong prangka. Sa kawalan, magaan nang umiti si Yan Yu, humakbang ng ilang beses, tinitigan si Yehan na may naninangkit na mga mata at sinabi, may masamang ugali ako, ayaw ko talagang may umaapi sa akin. Napaka-uncomfortable noon, lalo na kung mas mahina sila sa akin, kaya lagi kong iniisip kung paano ko sila tatapakan. Pagkatapos noon, mula sa katawan ni Yan Yu, ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng isang alon ng lakas, isang fighting spirit, isang nakakatakot na fighting spirit ang bumabalot sa katawan ni Yan Yu, ibig sabihin ay handa na siyang makipaglaban. Naramdaman niyon, ang lahat ay umatras ng kaunti, habang sina Shi Wulei at ang mga kasamahan nito ay nanatili malapit kay Yehan. Dahil sa pagiging makapangyarihan ni Yan Yu, naninangkit ang mga mata ni Yehan at sinabi, sa tingin ko marami ang makakatapak sa maliit na hari yan sa Yaoguang realm na ito. Kaya ba ng maliit na hari yan natapakan silang lahat isa-isa? Bata, matapang ka. Nang marinig iyon, nagalit si Meng Shan, at nagulat din ang mga tao sa paligid. Ang sinabi ni Yehan ay parang pagsampal sa mukha ng ikatlong maliit na hari Wang Yanyo. Wala naman iyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yan Yu, at tinitigan niya si Yehan na may naninangkit na mga mata at sinabi, maraming henyo sa Yao Guangyu, may mga taong mas mataas sa akin, Yan Yu, ngunit sila, isa-isa kong tatapakan. Ngunit ngayon, sa tingin mo ba dapat kitang tapakan, ang unang henyo sa listahan ng mga bayani? Pagkasabi noon, nagpatuloy si Yan Yu sa paglalakad sa kawalan. Ang fighting spirit sa kanyang katawan ay naging matalim na parang kutsilyo, at isang nakakahimok na gintong liwanag ang sumabog mula sa kanyang masasamang mata, tinatitigan si Yehan. Nararamdaman na ni Yehan ang presensya ni Yan Yu na nakatuon sa kanya. Hindi magandang tao ang kalaban. Nang makita iyon, ang mga tao sa paligid ay nag-aalab ang mga mata, ang ikatlong maliit na hari Wang Yanyo ay dumating ng personal, at sa tulong ng hukbong yan, ang apat na tao ng Wulei sect ay maaaring nasa panganib. Yehan. Seryoso ang mukha ni na Shi Wulei at ng mga kasamahan nito. Pagkatapos, tinignan ni Shi Wulei si Yan Yu, at sinabi na may pang-iinis, maliit na hari yan, isa ka rin sa mga bayani. Ngayon, kamanin mo ba si Yehan, na nasa estado ng pagkakaisa, gamit ang estado ng konsentrasyon? Hominin. Nagpatuloy sa paglalakad si Yan Yu, tinignan si Shi Wulei, at ngumisi, mali ang salita mo, sa tingin mo ba karapat-dapat siyang hominin ko? Kung gayon, ibig sabihin ay natatakot ka sa kanya, Yan Yu, natatakot ka sa kanyang talento, sa kanyang potensyal, at natatakot ka na tatapakan kanya sa hinaharap. Kaya nagmamadali kang tapusin siya bago pa siya lumakas. Nagmumula ito sa takot mo sa kanya, nakakatawa, ang makapangyarihang maliit na hari yan ay natatakot pala sa isang taong nasa estado ng pagkakaisa. Sarkastikong tumawa si Shi Wulei, at ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan. Nagsimula ang mainit na pagtatalo sa buong mundo. Kabanata 1507. Ngunit, ang mga salita ni Shi Wulei ay tumama sa pinakamalalim na iniisip ni Yan Yu. Bilang isa sa tatlong maliit na hari ng Dark City, si Yan Yu ay may malalaking ambisyon. Ang mga nasa itaas ay kanyang tinatapakan, maging sina Li Hentian at Dugwao ay kanyang mga target, hindi niya hinahayaang may umapak sa kanya at tumingin pababa, at ngayon, ang paglitaw ni Yehan ay nagdulot sa kanya ng mas malaking banta. Sa listahan ng mga bayani, lahat ay kalaban. Dahil lumitaw si Yehan sa harap niya, natural na gustong alisin ni Yan Yu si Yehan. Kinikilig mo ako. Isang lamig ang biglang sumulpot sa nakangiting mukha ni Yan Yu, huminto siya. Tinignan si Yehan at mayabang na sinabi, sinaktan mo si Meng Shan, gusto kitang patayin, lahat ng bagay sa pagitan ng pag-iikot ng mga kamay ngunit, medyo mahaba na, ngayon, ako, Yan Yu, ay bibigyan ka ng pagkakataon na sumali sa aking hukbong yan at magpasakop sa akin, mabibigyan kita ng katayuan na katulad ni Meng Shan, hindi ko alam, ano sa tingin mo? Pagsuko kay Yan Yu.
Nang marinig ang mga salita ni Yan Yu, ang mga taong nakikinig ay tinitigan si Yehan. Ang kalaban ay isang henyo na nakapasok sa ika-10 palapag ng Swordmaster Tower. Susuko ba siya na may ganoong nakakatakot na talento at potensyal kay Yan Yu? Sa kawalan, tinitigan ni Yan Yu si Yehan na may malamig at mayabang na ekspresyon. Kung makuha niya ang unang talento sa listahan ng mga bayani sa ilalim ng kanyang utos at makinig sa kanyang utos, ang kanyang pangalan na Yan Yu ay hindi lamang sa madilim na lungsod na ito, kundi pati na rin sa buong Yaoguang region. Iyon ay mga kilalang nilalang. Siyempre, kung si Yehan ay talagang magpapasakop kay Yan Yu, kung gayon ang Jedi ng Yan Palace ang magiging Panginoon ng Dark City sa hinaharap, ngunit, si Yehan, na hindi kailanman nagustuhan ang pagiging sakop ng iba, ay magpapasakop ba kay Yan Yu? Ang sagot ay hindi kailanman magpapasakop si Yehan sa isang higanting tulad ng Janzo, lalo na kay Yan Yu. Hindi ako natatakot na si Feng Da ay magpapakita ng kanyang dila at magsasalita ng mga pangarap. Ngumisi si Xiao Yuangang, si Dao Tong ay mayroon ding ekspresyon ng pagkawalang galang sa kanyang mukha, paano susyugo ang isang henyo na tulad ni Yehan kay Yan Yu. Sa kawalan, nagtama ang mga mata ni Yehan at Yan Yu, gumanti siya ng galit na ngiti, isang pang-iinis ang dahan-daang umakyat sa kanyang mukha, at sinabi, maliit na hari yan, ito talaga ang gusto kong sabihin sa iyo, kung ikaw ay magpapasakop sa akin, marahil ang iyong katayuan sa listahan ng mga bayani ay talagang tataas sa hinaharap, bakit hindi mo ito isipin? Bigla, nang sabihin ni Yehan ang mga mapagmataas na salitang iyon, isang nakakatakot na duguan na aura ang sumabog mula sa hukbong yan sa kawalan. Ang kapangyarihan ni Yan Yu na pumatay, sa sandaling ito, may isang nanlait kay Yan Yu, na nagdulot sa kanila ng sama ng loob, at ang napakalaking mabangis na aura ay gamulong mula sa kanilang mga katawan, at kapag nagbigay ng utos si Yan Yu, pupunitin nila ang binata sa kanilang paningin. Ang lalaking ito, bagaman siya ang unang henyo sa listahan ng mga bayani, walang makakapantay sa kanya, ngunit medyo masyadong baliw siya. Gusto ni Yan Yu na mapasuko siya, bagaman mayroon siyang mataas na pagpapahalaga sa sarili, ngunit ngayon ay isang wishful thinking para sa kanya na gustuhin si Yan Yu na magpasakop, at haantong pa nga sa kamatayan. Pinanunod ng lahat sina Yan Yu at Yehan. Sa madilim na lungsod na ito, ano ang silbi ng mataas na talento? Kung wala kang malakas na kapangyarihan, mawawala ka rin sa huli. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yan Yu ay puno ng masasamang espiritu, at ang mga malamig na mata ay puno ng kayabangan, at sinabi, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Hayaan mong magpasakop ako sa iyo, Yan Yu. Alam mo ba kung anong presyo ang babayaran mo para dito? Punatin siya. Punatin siya. Bigla, ang tunog ng galit ay nag-ugong sa kalangitan, nanginginig ang mga puso ng mga tao. Ang hukbong yan ay nagalit ng sama-sama, na parang sila ay nagmula sa impyerno. Ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan ay nagdulot ng takot sa mga tao, at alam ng lahat na sa sandaling ito, basta't iwagayway ni Yan Yu ang kanyang kamay, ang grupong ito ng mga puwersang mamamatay ay pop unit sa binata na nagsabi ng mga ligaw na salita. Walang duda dito. Tinitingnan ng mabangis na hukbong yan, ngumiti si Yehan at sinabi, wala akong sama ng loob sa iyo, Yan Yu, dahil ikaw ay napakahambog at handang salakayin ako, sa tingin mo ba ay nagmamalasakit pa ako sa tinatawag na presyo? Hindi mo na kailangang mag-alala, dahil hindi ka magpapasakop, huwag mo akong sisihin, Yan Yu, sa pagiging malupit at walang awa sa pag-alis sa iyo, isang henyo na bihira sa 1,000 taon. Natatakot akong maraming tao ang papatay sa isang halimaw na tulad mo gamit ang aking sariling mga kamay. Magiging sayang iyon. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yan Yu, at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang palad, at mayroong isang tunog ng pag-ugong, isang mahabang sibat ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, at ang malamig na balak na pumatay ay agad na kumalat sa buong kalangitan. Gagalaw na si Yan Yu, sina Shi Wulei at ang iba pa ay maaaring nasa panganib. Nang makita ang galaw ni Yan Yu, tinignan ulit ng lahat sina Yehan at ang mga kasamahan nito. Agad, nakita kong mahigpit na hinawakan ni Yehan at ng mga kasamahan nito ang kanilang mga armas. Nahaharap kay Yan Yu, isang master sa estado ng konsentrasyon, ang apat sa kanila ay hindi sigurado na magkakasama, lalo na ang nakakatakot na hukbong yan at si Meng Shan sa mundong ito. Mga eksperto. Bigla, nakita kong humakbang si Yan Yu na may hawak na sibat, at ang lubos na nakakatakot na aura ay binalot sina Yehan at ang mga kasamahan nito na parang isang bundok na nagdulot ng sobrang bigat sa kanilang mga puso. Pinipigilan na parang upang ikulong ang mundong ito, at upang ikulong sina Yehan at ang iba pa. Yehan, ang pagpunta sa madilim na lungsod na ito ay tila ang pinakamasamang desisyon na nagawa mo.
Ang mahina ay kakainin ng malakas. Dahil sa iyong buhay, ako, Yan Yu, ay kukunin ito ngayon. Boom! Ang nakakatakot na mga yapik ay nag-ugong sa kawalan, at nakita kong malakas na tinadyakan ni Yan Yu ang kawalan na may hawak na sibat at ang kanyang katawan ay sumugod. Ang nakakatakot na apoy sa sibat ay sumulpot, dala ang isang nakakagulat na suntok, sa eksena na iyon, na parang isang umuungal na bundok at isang tsunami. Ang sibat na iyon ay naging isang nakakatakot na sibat ng apoy, na parang kayang sirain ang lahat sa mundo, at direktang sumugod kina Yehan at sa mga kasamahan nito. Ang eksena na ito ay nagdulot ng pagiging seryoso sa mga mata ni Yehan at ng iba pa, at apat na mabangis na pag-atake ang sumigaw, sinalubong ang nag-aapoy na sibat ni Yan Yu. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nakakita lamang sa galaw ni Yan Yu, at agad, ang mga apoy na kayang sumaira sa mundo ay nagwawalis sa buong mundo ng mabilis, na nagpalit sa kawalan sa isang nakakatakot na dagat ng apoy sa loob ng 100 metro, at ang apat na si Yehan, ay ganap na nasa nakakatakot na dagat ng apoy na iyon. Kabanata 1508. Umatras. Isang napakamalamig na tinig ang narinig sa dagat ng apoy, at sina Yehan at ang mga kasamahan nito ay nag-cruise-cruise sa dagat ng apoy, at mabilis na umatras. Dahil gumalaw ka na, huwag mong isipin na makakaalis ka. Malamig ang ekspresyon ni Yan Yu, ang nakakatakot na nag-aapoy na sibat ay parang isang malaking espada na nagwawalis sa kawalan, mabangis na dinudurog sina Yehan at ang mga kasamahan nito na umatras. Ang nakakatakot na talento ni Yehan ay hindi lamang nagdulot ng inggit kay Yan Yu, kundi pati na rin ng pagkasuklam. Dahil hindi sumuko si Yehan, kailangan niya itong sirain. Sa hinaharap, mawawalan siya ng isang nakakatakot na kalaban sa listahan ng mga bayani. Mas mahalaga, ang pagpatay kay Yehan, na ngayon ay ang unang henyo na malapit ng sumikat sa Yao Guangyo, ay magpapasikat pa sa pangalan ni Yan Yu. Sa kawalan, tinitingnan ng apat na si Yehan ang nag-aapoy na sibat na mabangis na dumadagok, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabaliw. Boom! Gayunpaman, habang ang nakakatakot na nag-aapoy na sibat ni Yan Yu ay dumadagok kina Yehan at sa mga kasamahan nito, sa itaas ng kawalan, isang sinag ng liwanag ng espada ang biglang lumipad mula sa malayo. Ang sinag ng liwanag ng espada ay parang isang lumilipad na espada, kahit na walang nagko-control, ngunit ito ay lubos na makapangyarihan. Sa ilalim ng instant kill, ang nakakatakot na liwanag ng espada ay agad na sumabog sa nag-aapoy na sibat ni Yan Yu, at ang mga apoy ay nagkalat sa buong kalangitan. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Yan Yu ay hindi mapigil ang sumabog sa kawalan, na nagdulot sa kanya na tumingin sa espadang lumulutang sa kanyang harapan na may napakapangit na ekspresyon. Puno ito ng mga mantsa, at ito ay isang sirang espada pa. May nakialam. Nagulat ang mga tao sa mundo, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kalawangin at sirang espada. Binata, huwag masyadong maging makapangyarihan at mahambog. Sapat na iyan, kung hindi, ang iyong ama na si Yan Wang ay hindi ka na makakatipid. Sa kawalan, may isang matandang tinig na nagmula sa kung saan. Umingit ng matagal. Ang matandang tinig ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, at hindi alam kung saan ito nagmula, na nagpapahirap na hanapin ang pinagmulan ng tinig. Sa kawalan, lahat ng mga mata ay tumingin sa langit at lupa, umaasang malaman ang may-ari ng matandang tinig, ngunit sa pagkabigla ng lahat, walang bakas man lang sa mundong ito. Agad, ang mga mata ng lahat ay muling nahulog sa kalaw-angin at sirang espada na nakalutang sa harapan ni Yan Yu. Ang espadang ito ay tila natatakpan ng alikabok sa loob ng maraming taon, at ang ningning nito ay naubos na. Gayunpaman, nang sumabog ito ng liwanag muli sa oras na iyon, walang naglakas loob na maliitin ang talas nito kahit na ito ay isang piraso lamang ng scrap metal. Master, ganap na master. Ang pag-iisip na ito ay bumagsak sa mga puso ng lahat, na nagdulot sa lahat na tumingin ulit kay Yan Yu. Nahaharap sa isang master na hindi mahahanap ang anumang bakas ngunit makakapag-control sa buong sitwasyon, maglalakas loob pa kayang salakayin ni Yan Yu sina Shi Wulei at ang mga kasamahan nito. Sa isang iglap, sa pamumuno ni Meng Shan, ang Yan Family Army ay dumating sa likuran ni Yan Yu na may mga umuungal na masasamang espiritu at pinrotektahan siya sa gitna. Sa sandaling ito, isang walang awang tingin ang sumilay sa gwapong mukha ni Yan Yu. Ang kanyang tinig ay hindi pinansin si Yan Wang. Ang isang taong tulad nito ay alinman sa isang master na may lubos na nakakatakot na lakas, o isang panloloko, ngunit mas gusto ni Yan Yu na maniwala sa una. Maliit na hari yan, pinangunahan ni Meng Shan ang hukbong yan upang pilitin siyang lumabas. Walang pakialam ang mukha ni Meng Shan. Iwinagayway ni Yan Yu ang kanyang kamay, at ang kanyang malamig na mukha ay puno ng lamig.
Bagaman ang sirang espada na nakalutang sa kanyang harapan ay tila hindi nakakapinsala, kung ang hukbong yan ay maglakas loob na gumalaw, tiyak na sila ay papatayin. Sa sandaling ito, sina Yehan at ang iba pa ay tumingin din sa eksena na ito na may ilang pag-aalinlangan. Lihim, may isang eksperto na tumutulong sa kanila, ngunit sino ang taong ito? Dahil nagsalita na ang isang eksperto, ako, Yan Yu, ay natural na magbibigay ng mukha sa eksperto. Ngayon, hindi ko sila gagalawin. Sa ilalim ng gayong paningin, ang sibat sa kamay ni Yan Yu ay dahan-daang nawala, at tinitigan niya si Yehan sa kawalan at sinabi, "Ngayon, mabuti ang iyong kapalaran, ngunit sa madilim na lungsod, mas mabuting manalangin ka na mayroong isang taong magpoprotekta sa iyo palagi." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Maaari mo lamang ipakita ang iyong lakas sa madilim na lungsod na ito. Sa pangalan, gusto mong tapakan ang lahat na mas mataas sa iyo sa listahan ng mga bayani, ngunit iyon ay isang dahilan lamang para sa iyong kawalan ng kakayahan, dahil hindi mo iyon magagawa. Subalit, wala kang tsansa sa harap ko, Yehan. Dahil ako, Yehan, ay napunta sa madilim na lungsod na ito, makakakuha ako ng lugar. Sikat ako sa buong mundo, Yan Yu. Sa madilim na lungsod na ito, ang paligsahan sa pagitan natin ay magsisimula ngayon, tingnan natin kung sino ang makakatawa hanggang sa huli. Hindi mo alam kung paano mamuhay o mamatay, ako, Yan Yu, ay naghihintay sa iyo." Malamig na umismid si Yan Yu, at sinabi, "Ang madilim na lungsod na ito ay hindi isang lugar kung saan maaari kang magtagumpay kung gusto mong magtagumpay. Mag-uusap tayo hanggang sa huli." Ang araw na iyon ay hindi na malayo. Malamig na ngumiti si Yehan, at dinala sina Shi Wulei at ang tatlo sa kawalan. Dahil sina Yan Yu at Yan Yu ay ganap ng nag-away, natural na hindi na sila makakatira sa teritoryo ni Haring Yan. Kung gusto ni Yehan na bumuo ng kanyang sariling kapangyarihan, kailangan niyang maghanap sa ibang lugar. Nang makita iyon, ang sirang espada na nakalutang sa harapan ni Yan Yu ay biglang kumislap, naging isang sinag ng liwanag at nawala sa kalangitan, na nagdulot ng pangit na ekspresyon. Gusto kong makita kung paano ka makakakuha ng lugar at isang reputasyon na kilala sa buong mundo." Tinitingnan ng mga likuran ni Yehan at ng iba pa, malamig na sinabi ni Yan Yu, "Mengshan, ilagay ang balita sa listahan ng mga bayani sa balita ng madilim na lungsod. Ilabas mo ito ng buo, at ilabas din ang balita ng kanyang paglitaw sa Dark City. Interesado ako sa kanya, at gayon din ang dalawa pang lalaki. Isang nangungunang talento ang nasa ilalim ng kanyang mga paa, sa sandaling siya ay mahulog, paano siya makakakuha ng lugar sa Dark City?" "Opo, maliit na hari yan, alam ko ang gagawin ko." Malamig ang mukha ni Mengshan. "Gayon din, alamin mo para sa akin kung sino ang taong nasa dilim, sino ang naglakas loob na pagbantaan ako, Yan Yu, ay hindi, hahayaang ganito na lang." May masamang tingin si Yan Yu, kung hindi dahil sa biglaang pag-atake sa dilim kanina, ngayon si Yehan ay isang patay na tao na sa harap niya. Matapos umalis sina Yehan at ang iba pa, si Yan Yu ay natural na umalis kasama ang hukbong yan, at ang buong mundo ay mabilis na bumalik sa dating estado. Sinimulan nilang lahat na mag-imbestiga. Kabanata 1509. Yehan, saan tayo pupunta ngayon? Sa kalangitan, ang apat na si Yehan ay naglalakad sa kawalan. Nang marinig iyon, ang mga mata ni Yehan ay nagliliyab sa apoy ng fighting spirit, at sinabi niya, "Ang mansyon ni Yan Wang ay sinasakop ang silangang bahagi ng Dark City, si Wu Shengwang ay sinasakop ang kanlurang bahagi, at si Haring Helian ay sinasakop ang hilagang bahagi. Malaki, at gusto nating lumago, upang ang tatlong Panginoon ay hindi maglakas loob na maliitin sila. Ang tanging paraan ay pumunta sa timog, kung saan walang makapangyarihang mga puwersa, ay ang pinakamagandang digmaan para sa ating paglaki." Matapos makarating sa City of Darkness at malaman ang sitwasyon dito, mayroon ng ideya si Yehan na palakasin ang kanyang sarili. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa umasa sa anumang puwersa dito. Ito ay tulad ng naranasan ni Yehan sa China noon. Ang pangyayaring iyon ay nagpatibay pa sa ideya ni Yehan. Nang siya ay makarating sa mundong ito, gusto niyang buhayin muli ang pangalan ni Tianlong at tumayo sa tuktok. Bukod dito, hindi kailanman nakalimutan ni Yehan ang pagkakautang sa kanya ng Jansong. Isang araw, ang kanyang paghihiganti gamit ang sirang braso ay papatay ulit sa Jansong, at magpapaluhod sa kanyang mga paa ang tatlong dakilang higanti. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mata ni na Xiao Yuangang at Dao Tong ay nagliyab sa pagkahilig. Ang pagkontrol sa isang lugar sa City of Darkness ay isang kapana-panabik na bagay na maisip. "Nagdesisyon ka na, anyway, susunod ako sa iyo ngayon.
Sumimangot si Shiwule at sinabi, gayunpaman, bagaman ang lugar sa timog ng City of Darkness ay maituturing na isang hindi inaangkin na lupain, kung gusto nating gamitin ito bilang isang digmaan, hindi madaling bumuo ng sarili mong kapangyarihan. Ang maliliit na puwersa doon ay magkakaugnay din, at napakarami. Mas mahalaga, dahil mayroong isang napaka-makapangyarihang presensya sa timog na lugar, si Haring Dayan, Haring Wusheng, at Haring Helian ay hindi man lang maglakas loob na lumapit. Narinig na ni Yehan ang bagay na ito mula kina Daotong at sa dalawa pa, ngunit sa paghahambing, sa apat na pangunahing rehiyon ng Dark City, ang rehiyon lamang sa timog ang angkop para sa kanila. Sabi ni Yehan, Miss Wole, hindi ko alam kung anong uri ng tao ang makapangyarihang presensyang binanggit mo. Sabi ni Shiwule, ang lalaking ito ay isang matandang lalaki na may kakaibang ugali, pabago-bago ng kalooban, sino mang makikipag-away sa kanya ay tiyak na mamamatay ng masama, sa daan, siya ay isang master din sa paggawa ng mga armas, kung sikat siya o hindi, karaniwang tinatawag siyang isang sinaunang baliw sa pribado. Baliw na Gu, na ang apelyido ay Gu. Ang mga salita ni Shiwule ay nagdulot ng pagkunot ng noo kay Yehan. Ang mga salita ni Shiwule ay nagdulot ng pagkunot ng noo kay Yehan. Ano ang mali, Yehan? Tumingin si Shiwule kay Yehan at nagtanong. Nang marinig iyon, sinabi ni Yehan, Miss Wole, ang apelyido ng manggagawang ito ay Gu, alam mo ba ang kanyang buong pangalan? Umiling si Shiwule, at sinabi, natatakot akong hindi maraming tao ang nakakaalam ng kanyang buong pangalan sa Dark City. Alam lang nila na ang apelyido niya ay Gu. Sanay na silang tawagin siyang Gu Crazy sa pribado. Yehan, sa tingin mo ba siya ba ang sinaunang master ng espada na hinahanap mo? Sabi ni Yehan, hindi pa ako sigurado. Kung siya nga ang taong iyon, magiging mas madali. Anyway, pupunta tayo sa timog na lugar ngayon. Bibisitahin ko ang master craftsman na ito kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Sabi ni Shiwole, Yehan, kailangan mong mag-ingat tungkol dito. Hanggat alam ko, ang sinaunang baliw na iyon ay hindi kailanman nakakita ng mga outsider. Ang ilang mga taong humingi sa kanya na gumawa ng mga armas ay alinman sa patay o may kapansanan. Lubhang kakaiba ang kanyang pagkatao. Sa paglipas ng panahon, walang sino man ang naglakas loob na hanapin siya. Hehe, mukhang dapat kang maging mas maingat. Nakangiting sabi ni Yehan. Sabi ni Daotong, Yehan, naisip mo na ba kung sino ang taong palihim na tumulong sa atin kanina? Ang lakas ng taong iyon ay lubos na nakakatakot at hindi niya pinapansin si Haring Yan. Ang isang taong tulad niya, kahit papaano siya ay isang master sa parehong antas kay Haring Yan. Nang marinig iyon, nag-isip sina Yehan at ang mga kasamahan nito. Kung ang mahiwagang master ay hindi sila tinulungan ng biglaan, nahaharap kay Yan Yu sa pagkakataong ito, magiging mahirap para sa kanila na makatakas, ngunit sino ang mahiwagang master na iyon? Bakit ka tutulong sa kanila? Sabi ni Shiwule, sa madilim na lungsod, maliban sa sinaunang baliw, sina Haring Wusheng at Haring Helian lamang ang maihahambing sa lakas kay Haring Yan, ngunit mahirap talagang hulaan kung sino ang taong iyon kanina. Narito ang isang lugar kung saan mataas ang mga bundok. Sa isa sa mga taluktok, maraming sinaunang gusali, at may mga taong aktibo dito. Sa parisukat sa gitna ng bundok, mayroong isang parisukat na inukit ng isang bato na kutsilyo sa gitna ng bundok. Umangat ito mula sa lupa, na kasing taas ng daang talampakan, at ito ay lubos na kahanga-hanga mula sa malayo. At narito kung saan matatagpuan ang Sword Sect, isa sa siyam na makapangyarihang puwersa sa Yaoguang Domain. Sa sandaling ito, si Chen Baisiang, ang pinuno ng Sword Sect, ay inilagay ang listahan ng mga bayani sa kanyang kamay na may ngiti sa kanyang mukha. Nakangiting sinabi niya sa kanyang sarili, natatakot akong ang tatlong matandang lalaking iyon ay nagagalit na. Si Chen Baisiang ay maswerte. Kung hindi siya sumulong upang tulungan si Qin Wu daw noon, maaaring hindi niya ligtas na makuha si Yehan noong araw na iyon. Ngayon si Yehan ay unti-unting lumaki na hindi lamang nag-iwan sa Jansong ng isang malaking potensyal. Ang nakakatakot na kaaway ay nagdala sa kanya ng isang kaibigan na may walang limitasyong potensyal. Hindi siya nawala ng pera sa negosyong ito. Halika rito, iparating ang utos na makipagkaibigan ang mga disipulo ng Sword Sect kay Yehan. Ibinigay ni Chen Baisiang ang utos sa Sword Sect. Kasabay nito, sina Exi Tianwang at Shuang Kongshan Siming ng Heavenly King's Mansion ay nakakuha din ng bagong ranggo sa listahan ng mga bayani. Mayroon din silang bahagi sa pagtulong kay Yehan noong araw na iyon. Ang mas mataas na panimulang punto ng pagtayo ni Yehan, mas mahuhulaan niya ang hinaharap ni Yehan. Natural na natutuwa silang makita ang sitwasyong ito dahil ang kanilang relasyon sa Jansong ay parang apoy at tubig din.
Matapos makuha ang nangungunang ranggo sa listahan ng mga bayani, sina Exi Tianwang at si Ming ay gumawa din ng parehong desisyon kay Chen Baixiang. Para kay Yehan, ito ang panahon kung saan siya sumikat sa Yao Guangyu. Kapag ang iba ay mga tinag sa kanilang mga mata, mas mabuting makipagkaibigan ang kanilang mga disipulo kay Yehan kaysa magdagdag sa cake pagkatapos. Sa katunayan, matapos ibenta ng Chenilo ang bagong Heroes Ranking, ang ilang mga lugar ay nakakaalam na mayroong isang ganoong nakakatakot na talento sa Yao Guangyu. Oo naman, alam din ito ng ilang mga henyo sa listahan ng mga bayani, at pagkatapos lumipas ang panahon, unti-unti itong naipasa sa maraming lugar sa Yao Guangyu. Kabanata 1510. Xiu Lo, isa sa siyam na makapangyarihang puwersa sa Yaoguang Domain, ngunit ito rin ang may pinakakaunting disipulo. Ang bilang ng mga tao ay mahigit 100 lamang, at lahat sila ay mga henyo sa mga henyo. May balita na may 10 pinakamakapangyarihang henyo sa Xiu Lo, ang 10 tao sa listahan ng mga bayani ay kilala lahat, sila ang ika-10 buwan, ang ika-9 na buwan, hanggang sa pinakamakapangyarihang unang buwan. Nakakaawa naman na ang isang napakalakas na henyo ay walang pamilya o sekta. Lihim na umiling ang may-ari ng Xiu Building. Panginoon, may mga disipulong nagpapalaganap ng balita. Sa ngayon, ang binata na ito ay naging tinag sa gilid ng maraming henyo sa listahan ng mga bayani, kasama na ang ating mga disipulo mula sa Xiu Lo. Sinabi ito ng isang tao sa ibaba. Nang marinig iyon, magaan na sinabi ng may-ari ng Xiu Building, hayaan silang magkagulo tungkol sa mga kabataan, anong uri ng kaguluhan ang magagawa nila ay ang kanilang sariling kakayahan, ngunit ang isang napakalakas na henyo ay lumitaw sa Yao Guangyu, at hindi pa rin siya ay nabibilang sa anumang puwersa ng sekta, natatakot akong ang sistema ay maaaring masira. Ang Divine Eagle Fort ay isa rin sa siyam na makapangyarihang puwersa sa Yaoguang Domain. Ang mga disipulo ng Eagle Castle ay may likas na kasanayan na mahusay sa pag-aalaga ng mga halimaw. Ang kombinasyon ng mga tao at halimaw ay nagdudulot sa kanila ng bilis at lakas ng mga halimaw na napaka-nakakatakot at kakaiba sa buong Yaoguang Domain. Tungkol sa mga bagay na kumakalat ngayon sa Yaoguang Region, alam ng Divine Eagle Castle na ang isang napakalakas na henyo ay lumitaw sa Yaoguang Region, at hindi alam ng mga outsider kung ano ang iniisip ng mga pangunahing puwersa. Lijan Villa, ito ang kapangyarihan ni Li Hentian, isang henyo ng paglilinang sa listahan ng mga bayani. Ang Lijan Villa ay itinayo sa isang nag-iisang taluktok na may napakataas na altitude. Sa sandaling ito, sa tabi ng isang bangin sa Lijan Mountain Villa, isang binata na nakasuot ng puting damit at may mukha na parang nyebe ay nakatayo na may mahabang espada sa kanyang likuran at ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang kanyang mga matang parang espada ay nakatingin sa mga taluktok ng bundok na nakalutang sa lupa na parang mga dragon sa kanyang mga mata. Bamulong siya, noong una ay naisip ko na sina Dugwao at Yan Yulan ang aking pinakamalaking kalaban, ngunit hindi ko inaasahan na may mga darating pa. Mukhang ako, Li Hentian, ay dapat lumabas at maglakad-lakad. Mga sinaunang guho, ito ay isang sinaunang digmaan na may pinakamahabang kasaysayan sa Yao Guangyu. Ang malawak na lugar ay sumasakop sa isang lugar na 1,000,000 milya. Dito, mayroong walang katapusang mga oportunidad, walang katapusang mga panganib, at walang katapusang mga mapagkukunan ng paglilinang. Dito, ang siyam na pangunahing puwersa ay may kanya-kanyang kuta. Kuya Hanshan, si Yehan ay nakapasok sa ika-10 palapag ng Jansen Pagoda, at nakatanggap ng napakataas na pagsusuri mula sa Cheney Tower. May balita na mula sa Zhongmen sa loob ng mahabang panahon. Kapag nakilala ang taong ito, ako, isang disipulo ng Janzong, ay papatayin ng walang kapatawaran. Masyadong mapanganib siya, kaya syempre hindi natin siya mapapanatili. Pumunta at alamin ang kanyang kinaroroonan. Kahit na hindi mo siya mahanap, kailangan mo siyang hanapin pagkatapos i-post ang impormasyon sa Chenelo upang mag-imbestiga. Si Kuya Dugwao ay pumunta na sa mga sinaunang guho ngayon. Hayaan mong ako, Li Hanshan, ang gumawa ng trabaho sa pagpatay sa taong ito. Ang ekspresyon ni Li Hanshan ay kasing lamig ng yelo, bagaman hindi niya nasaksihan ang nangyari sa Janzong noong araw na iyon, ngunit siya ay isang banta sa Janzong. Talagang hindi. Hindi lang si Li Hanshan, habang ang pagkalat ay lalong lumalawak, ang ilang mga henyo sa listahan ng mga bayani ay nagtatanong na tungkol sa kinaroroonan ni Yehan noong nakaraang ilang araw. May isip na sa sandaling malaman ng mga henyo na ito sa listahan ng mga bayani ang kinaroroonan ni Yehan, tiyak na magkakagulo. Sa madaling salita, ito ang simula ng katanyagan ni Yehan sa Yao Guangyu, at ito rin ang simula ng kanyang paglalakbay sa pakikipaglaban para sa mga talento sa lahat ng direksyon at pagdugo sa quartet.
Ang City of Darkness ay may malawak na teritoryo, na ang bawat lugar ay umaabot ng daan-daang libong milya. Mayroong napakaraming masasamang mga naglilinang. Sa mga yapik ni Yehan at ng iba pa, nakarating sila sa timog na lugar ng City of Darkness sa susunod na araw. Dito, tulad ng teritoryo ni Haring Yan, ang mga puwersa ay magkakaugnay. Mayroong halos 100 puwersa, malaki at maliit, na naninirahan dito. Dito, may mga banggaan ng mga puwersa araw-araw, at ang mga madugong paligsahan ay magaganap anumang oras. Sa isang restaurant, sina Yehan at ang iba pa ay dahan-dahang umiinom ng alak, nakikinig sa mga tinig ng mga tao sa restaurant dahil nakarating na sila sa timog na lugar, handa na si Yehan na magsimula. Girl Wulei, ikaw ang pinakasanay sa City of Darkness. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa susunod? Tumingin si Yehan kay Shi Wulei at nagtanong. Si Shi Wulei, na nanirahan sa City of Darkness sa loob ng mahabang panahon, ay walang alinlangang mas interesado sa ganitong uri ng bagay, may sasabihin. Nang marinig iyon, sinabi ni Shi Wulei na may pag-alit na mukha, dahil nandito ka na, kung gusto mong makakuha ng matibay na paninindigan dito, kailangan mong umasa sa mga pananakit, kalupitan, at lakas upang magsalita. Ito ang walang hanggang katotohanan ng Dark City, tinanong ko kanina, ang lugar na ito ay kontrolado ng isang lalaking nagngangalang Tulay, sa tingin ko magagamit natin siya bilang isang panimulang punto at direktang sirain siya. Ang mga salitang ito ay napakahambog, gaya ng inaasahan mula sa reyna ng karahasan, tumawa si Yehan at sinabi, ibig mong sabihin ay direktang papatayin si Tulay, kunin ang lahat mula sa kanya, at hayaan kaming magtatag ng isang bagong prestihiyo dito. Anyway, ang ganitong uri ng bagay ay hindi karaniwan sa Dark City. Sumimangot si Shi Wulei at walang pakialam na sinabi. Sa Dark City, ang mga lumang puwersa ay namamatay at ang mga bagong puwersa ay tumataas. Ang ganitong uri ng bagay ay napakakaraniwan, at maaaring maitatag lamang ito ngayon. Ang iyong kapangyarihan ay mawawala sa ibang mga bagong dating sa loob ng ilang araw. Walang dahilan na pag-usapan ito dito. Kahit na hindi mo inaaway ang kalaban ay maaaring nakatingin na sa iyo. Ang susi ay nakasalalay kung mayroon kang lakas na manindigan. Kumusta ang lakas sa ilalim ni Tulay? Tanong ni Dao Tong. Sabi ni Shi Wulei, huwag kang mag-alala, tinanong ko na ito. Gamit ang lakas ng ating kombinasyon, hindi mahirap kainin ang tulay na ito. Si Tulay ay katulad ko, at may 3 unified realms sa ibaba. Ang natitirang mga tao ay nasa paligid ng Heaven-Human Realm, at ang ganitong kapangyarihan ay maituturing lamang na mas mababa, at maraming puwersa na mas malakas kaysa sa kanila sa timog na lugar, kaya ang pinakaangkop ay hanapin si Tulay, na isang lalaki din naman. Isang lalaking puno ng kasamaan. Nakangiting sinabi ni Yehan, kung gayon, ang 3 Unity Realms ay ibibigay ko sa inyo. Ang isang ahas ay hindi maaaring walang ulo. Basta't mamatay ang mga pinunong ito, ang mga nagkakaisa dahil sa kanilang mga interes ay natural na magkakalat na parang isang punong nahulog. Pagkatapos ay nais ko tayong tagumpay. Itinaas ni Shi Wulei ang kanyang baso ng alak. Ang 4 ay nagtinginan, ngumiti, at ininom iyon ng isang lagok. Si Tulay ay nagtatag lamang ng isang puwersa dito sa loob ng kalahating taon. Ito ay tinatawag na Killing Gate. Bagaman isang grupo ng mga desperado ang nagtipon sa ilalim ng kanyang utos, hindi sila namumukod tangi sa halos 100 malalaki at maliliit na puwersa sa timog na lugar. Sina Yehan at ang iba pa ay bumaba mula sa kalangitan sa tirahan ng Killing Gate, at dahan-dahang naglakad patungo sa gusaling nasa harapan nila. Sa harapan ng gate ng gusali, may mga eksperto mula sa Killing Gate na nagbabantay sa kanila, tinitignan ng 4 na si Yehan. Habang papalapit siya, isa sa mga lalaking may malamig na ekspresyon ay direktang sumigaw, saan nanggaling ang walang buhay na bagay na ito, naglakas loob na lumapit sa akin at patayin ang pinto, lumayas. Nang marinig iyon, ang mukha ni Yehan ay yumuko, at pumikit ang kanyang mga mata at sinabi, bibigyan din kita ng salita, lumayas bago pa tayo gumawa ng anumang bagay, kung hindi, maaaring hindi ka na mabuhay upang makita ang araw bukas. Sisiw na bagay, naglakas loob kang awayin ang pinto, naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng galit sa master na nagbabantay sa pinto, ngunit sa susunod na sandali, sina Dao Tong at Xiao Yuangang ay bumaril na sa parehong oras, at ang dalawang itong mga tao ay parang dalawang hangin na may isang kutsilyo at isang suntok, ang 2 taong iyon ay agad na napatay. Yehan, aasikasuhin ko si Tulay, at iiwan ko sa iyo ang iba. Matapos magsalita, si Shi Wulei, na may hawak na pilak na sibat sa kanyang kamay, ay sumugod na parang isang diyosa ng digmaan, at direktang bumagsak sa komplikadong gusali.
Hindi, may umaatake. Sa isang iglap, ang lahat ng mga masters ng Killing Gate ay nagsimulang gumalaw, at ang tunog ng pagpatay ay gumulong. Ang tatlo kayehan ay bumaba rin mula sa ere, at ang mga figure ay mabangis na sumugod sa kanila.